Dyaryo, maaari nang itanim matapos basahin dahil sa nakapaloob na seeds. Sa makabagong panahon na ito, ilan na lang ang nagbabasa ng dyaryo at kadalasan ay dinadala na lang ito sa mga junk shop para kiluhin at ibenta. Pero ang dyaryo na ito sa Japan, hindi kailanman mapupunta sa basurahan, kundi sa lupa at makakatulong pa sa kalikasan. Kung paano ito magagawa ng dyaryo, ito. Muli na namang napatunayan ng Japan pagdating sa innovations, sila ang nangunguna. Bukod kasi sa technology, sila ay eco-friendly din. Ayon sa isang article, inaabot ng 75 milyong mga puno ang pinuputol at ginagamit taon-taon para makagawa ng dyaryo na siyang nagkakaroon ng malaking epekto sa kalikasan. Pero ang Japanese publishing company na The Mainichi Shimbun bukod sa pag-iimprenta ng mga dyaryo, concerned din sa nature dahil sa mga kakaibang material na kanilang ginagamit. Ito ay inimbento ng isa sa pinakamalaking advertising agencies sa Japan na Dentsu Inc. na nakipagtulungan sa The Mainichi. Ang bright idea na ito, inilabas noong 2016 para sa Greenery Day. Ang papel kasi 100% biodegradable at plant-based naman ang ink na ginagamit dito. Higit pa riyan, naglalaman din ng seeds ang mga dyaryo. Para tumubo ang mga bulaklak, kinakailangan lang punitin sa maliit na piraso ang dyaryo, ibabaon sa lupa at didiligan. Samantala, ginagamit din ng Mainichi ang nasabing dyaryo para magturo sa mga estudyante ng environmental lessons. Ikaw, sa tingin mo ba ay ito na ang solusyon sa kakulangan sa mga halaman dito sa Pilipinas? DWIZ Research Report. Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.